umaga, Pilipinas. Ganap na alas 7 na po ng umaga. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. Isang oras po ng mga mahalagang usapin na may kinalaman sa atin bilang mga boss ng bayan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng Good Morning, Boss! Good morning! Akala ko Radyo Vision yung sasabihin mo. Kasi straight from Radyo Vision, Good Morning, Segue lang yan. Tuhog ang tawag natin dyan. Pero napansin nyo ba, medyo mahaba na yung gabi ngayon? Sarap matulog. Yes, that's right. Oo, tama yun. Kasi may bagyo yata, no? Ito yung bagyong Jenny. Ulan sa Pasig kanina. So, saan natin ang habagat. So, saan din natin ang mga konting pagbabaha. Okay. May mga kababayan tayo ngayon na stranded sa mga pantalan. Konting pasensya. Marami na po tayong dinaanan na bagyo. At nakasurvive naman ang mga Pilipino dito. Medyo sanay na tayo dyan. Maulan ang ating long weekend ngayon. Pero siguro update sa ating FIBA. Nanalo ang Pilipinas kahapon laban sa Japan. Nanood ba kayo? Oo, Yung first half, hindi ko natapos eh. May ginawa ako eh. Pero ilan bang lamang? 7 points. 7 points. points. Susunod na laban nila mamaya. Yun yung Iran. Nako. Yun yung dapat talunin. Dapat kasi dito it's gold or nothing. Kasi pag hindi tayo makakuha ng medalyang ginto dyan sa FIBA, parang malabo na makapasok tayo sa qualifying ground para sa Rio Olympics. So yun ang dapat nating gawin. Talunin natin ng Iran. Hindi ba top 3 ang kukunin nila? Sa FIBA. FIBA World. Sa top 3. Pero pag Rio Olympics ka, na qualifier, dapat maging gintong medalya ka. Kaya. Pero ang problema lang kay Andre Blatz kagabi, medyo nagka-problema sa tuhod. Oo. So yun, medyo nasaktan yata. Pero pinararo po rin siya at pumoints na napakaraming puntos. At kahit nanalo tayo 7 points, kala ko matatalo na tayo eh. Kasi pumapasok lahat ng sa loob ng pintura, sa loob ng paint. Pero tawag dito, no, ang poproblemahin natin mamaya sa bansang Iran, syempre yung former NBA player, yung 7'3", na center na si Haddadi. Oo, yun din yung nakalaban natin nung huli, no? Iran's for finals. So good luck. Grizzly, si Haddadi. Asawa ni Hamami. Joke lang. Naku, may pinanood ka ng weekend. Okay. Fan ka rin pala nun, ha? Fan ka rin. Ikaw din? Nanood ba kayo ng weekend? Oo naman. Wala nag-stress eh, diba? Yes. Sige. Oo, pero syempre kailangan din natin pag-usapan ang mga napapanahong balita. Kaya naman simulan na natin ang ating Teka Moment. Una sa ating Teka Moment, isa pong lawmaker has proposed ang inclusion po ng drug addiction treatment and rehabilitation as among health services covered by PhilHealth. So this could be more affordable for recovering dependents of illegal drug. Ito po ang bill, House Bill 6108, filed by Las Piñas City Representative Mark Villar, 6 to amend Republic Act number 7875, again nga, to include the drug addiction treatment and rehabilitation. Sabi din po sa bill na ito, this also calls for the application of accreditation of rehabilitation centers in order that PhilHealth members will be accorded the proposed benefits. Noong 2012 po kasi, citing the United Nations Drug Report, sabi po ni Congressman Villar, tayo daw po yung may pinakamataas na abuse rate ng shabu sa East Asia. At sabi niya din nga din po, kahit po marami pong penalties for drug pushers and users, nakakalimutan po natin to recognize the importance of rehabilitations in helping drug dependents recover. At napakadami nga daw pong mga rehabilitation centers sa ating bansa, ngunit napakaunti lang po nang nag-a-avail nito o nang gumagamit ng mga services na hindi nila kayang suportahan or i-afford dahil medyo mahal. So dalawang issues ang concern dito dapat tutukan ng pamahalaan. Ang talamak na nabentahan ng droga sa ating lipunan. Ang pangalawa naman, napakamahal itong mga drug rehabilitation institution. So unahin muna natin, paano natin sawatain ang napakaraming, pero sunod-sunod na ang ginagawang apprehension ng ating kapulisan laban dito sa mga nagbebenta ng droga. At nakakalungkot lang, Audrey at Carla, kasi ang involved dito, hindi halos Pinoy yung mga bultuhan, mga Chinese nationals. Kasi alam nila, wala namang death penalty sa Pilipinas
Di ba? Para tayong binibaby ng batas dito sa Pilipinas. Kaya maraming talagang nananawagan, ibalik ang death penalty. Pag-usapan natin mamaya yan. Pero alam nyo, bukod dyan, bukod sa mga Chinese drug lord na nahuhuli dito sa Pilipinas, meron din yung mga kawawa nating mga kababayang OFWs na sumusugal. Ito naman yung mga drug lords. Mga foreigner nga. Mga foreigner. Kaya itong mga kababayan nating OFWs, minsan, lalo na't walang trabaho doon, mababa yung kita, sumusugal sila. Kung saan may mga bansa ang batas ay merong death penalty. Yan, totoo yan. Okay. Saka yung handling din ng evidence, no? Itong chain of custody na rules po yan sa rules on evidence na medyo technical ang ilan nating mga enforcers, ang PIDEA at ang kapulisan sa pag-handle ng tama doon sa ebidensya na kukuha nila sa drug bypass operation mula doon sa site papunta naman sa Kamkrame, halimbawa sa laboratorio. Kasi nga hindi dapat makuputol, walang interventions yan. So marami talaga ang nakakatakas sa talagang may pangil naman ng batas natin. May reclusion perpetua tayo dyan, may life imprisonment. Ang problema lang, talagang nadidismiss yung kaso dahil sa pag-handle na ebidensya. Meron tayong kasama mamayang isang legal expert pag-usapan din. Correlate natin ngayon yan, yung handling ng kanilang ebidensya, chain of custody, with respect also dito sa pagbabalik ng death penalty sa mga drug pushers. Okay. Pero gayon pa man din, itong napag-uusapan natin na teka moment, na itong panukala nga ni Representative Mark Villar na isama itong drug rehabilitation program sa mga health services ng PhilHealth, ay magandang na rin to, magandang isinusulong na batas. Bakit kung hindi ako nagkakamali, sa bansang Canada at sa California, included talaga ang sa health services nila itong drug rehabilitation. That's right. Dapat ganun din sa atin. Kaya tayo ay maghintay tayo ng mga updates dahil itong proposal na ito has been referred to the House of Representatives Committee on Health for further deliberation. And sabi mo nga, Audrey, sana nga magtuloy-tuloy dahil marami tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong, isalo na nga when it comes to drugs. Pero alam nyo, baka kontrahin niya ng mga ibang kongresista. Sabihin nila, bakit naman? Nagdodroga na nga yan, tapos puponduhan pa ng gobyerno, gagastos sa... Madalas naman dito talaga tinutulungan natin yung mga biktima. Yes, yung mga biktima. Pero yung mga pushers talaga dapat mabulok sa kulungan yan. Wala tayong death penalty. Kung maaari man talaga, pumunta kayo ng Davao. Yan. Para dire-diretso na kayo. Kung saan kayo talaga dapat ilagay. Yan. Sige, Mayor Rodrigo Roa Duterte, mayong buntag, Mayor. Okay, marami tayong guest mamaya, Aljo. Okay, so mamaya, pag-usapan natin. Ito pong pagbabalik o kaya ito pong importansya, significance nitong reclusion perpetua, itong life imprisonment, at saka itong wala tayong death penalty. Pero pag-usapan natin kasi marami talagang humingin yan, ibalik yan. At pag-usapan din natin, ito pong pagbabawal ng mga tricycle at pedicab sa mga kalye, lalong-lalo na po, dyan po sa EDSA. Bawal na po kayo. Talaga naman bawal Bawal. Pero ganyan, dyan pa rin, no? Lalo na paggabi, hindi mo sila nakikita kasi walang ilaw yung mga yan Baka mamaya, madisgrasya pa, mabangga mo pa sila. Pero hindi lang yan. Mapapanood din po natin ang ECC at ang I Love My Culture. Pwede nyo rin po kami makasama sa pamamagitan ng Facebook sa facebook.com/gmorningboss, sa Twitter at twitter.com/gmorningboss, sa YouTube PTV.ph at via live streaming www.ptv.ph. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning Boss!